Sa King Xiao, ang pamilya mo ay may anak na babae na si Musisi. Ngayon, sa paligsahan para sa kanyang kamay, kahit may isa na siyang anak na babae, maami pa ring humahamon sa kanya. Ang galing-galing. Walang katulad si nanay. King Long, nasaan ka na ba talaga? Bakit sa loob ng 6 na taon, hindi pa rin kita mahanap? Talagang inisip mo na ikaw ang pinakamaganda? Kung hindi dahil sa Wu Mu Kishu. Sinong lalaki ang magpapakasal sa'yo? Ayon sa alamat, ang Wu Mu Kishu ay nilikha ng ninuno ng pamilya mo at ng dakilang general na si Yu Fi na lumaban sa Jin. Kung makukuha ang Wu Mu Kishu, maaring maging pinakamalakas sa mundo ng martial arts at maging pinuno. Kung hindi naman tunay ang intensyon ninyong lahat, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Sabay-sabay na kayo. Ang galing talaga ni nanay. King Long, bumalik ka na, please. Ako at si Bauer. Sobrang miss na miss ka na talaga namin. King Long, Okay lang ako. nakalason ka sa love poison. Kung hindi ka gagamutin, mamamatay ka. Gagawin ko ang lahat para iligtas ka. Binabae, nagpapasalamat na ako sa pagligtas mo sa buhay ko. Huwag mo itong gawin. Para sa'yo, gagawin ko ang lahat. Kanino ang delivery na ito? Sa'yo ba? Ay, kanino ba to? King Long, Sino pa ang gustong sumampa? Umalis kayo, umalis. Dumating na ang lolo na pinag-isip mo, mabangis na kabayo. Ang tigreng mamamatay tao ng bihay. Nandito siya, may magandang palabas na naman. Ang saya-saya, titignan ko to. Binibini, nagustuhan kita. Dalhin mo ang Wu Mu Kishu ng pamilya mo. At sumama ka sa akin para mamuhay. Halika, halikan kita. Payat at matangkad ka, talagang gusto kita. Pangit, huwag mong saktan si nanay. Binibini, huwag mo akong saktan. Sumama ka sa akin, makinig ka. ikaw, Nanay, saluhin mo ang sibat. Nanay, tutulungan kita. malakas na ulan, perlas na bulaklak, ina at anak na may sibat. Pangit, mamatay ka na. Bauer, mag-ingat. Bauer, Okay ka lang ba? Ang guwapo. Ikaw ba si tatay? King Long, Sinira mo ang plano ko. Papatayin kita. Nanakit siya, mamatay na siya. Iyan naghahanap ka ng away. Ikaw, Hoy, lahat kayo nakakita, siya ang nanakit sa akin. Hindi ko siya hinawakan na, kailangan ko nang umalis. Baka bawasan na naman ang sahod ng boss ko. teka. Ngayon, wala kang takas, sumama ka sa akin para magpakasal tayo. Ganda. Tinatawag mo ako. King Long, ano nang pagpapanggap mo? Hindi mo masasabing hindi mo ako kilala. Ganda, baka nagkakamali ka ng tao. Hindi ako si King Long. Ako si Ibu Fan. Yibu Fan, Sage. Pilitin kitang tawaging Yibu Fan. Alam mo ba kung paano ako nabuhay nitong 6 na taon, ha? Ikaw hindi ka marunong ng martial arts. bago malaman ang totoo, huwag mong ipakita ang iyong martial arts. Ang kalaban ay napakalakas. Baka mawasak ang buong pamilya.
Ganda, kailangan ko na talagang umalis, baka mahuli na naman ako sa pag-deliver. Huwag kang aalis, sumama ka sa akin. Ganda, ganda tulong. Ay, Tatay, nakahanap na ako ng mapapangasawa. Pakakasalan ko siya. hindi ako siya. Siya? Siya ba talaga o hindi? Hindi. Tanong ko sa iyo, anong sek ka galing? Hindi ako marunong ng martial arts Isang walang kwentang taong hindi marunong ng martial arts ang hinanap mo. Ay naku tatay, siya na ang gusto ko. Basta gusto ng anak ko, ayos lang. Bukas ng umaga, sa training ground, tuturuan kita ng martial arts. Hindi ganda, siguradong nagkakamali ka ng tao. Hindi ako si Kinlong. Lalong hindi ako marunong ng martial arts. Nagpapanggap ka pa rin? Si Kinglong ay sikat na noong kabataan. Paano siya hindi marunong ng martial arts? Kung gagamit ka ng internal energy, mababasag ang tasa. Kung hindi, mapuputol ang iyong meridians. Tara, uminom ka ng tsaa. Susubukan mo ang internal energy ko. Talaga bang hindi siya? Kamukha lang talaga. Paumanhin, magandang babae. Medyo hindi ako maganda ang pakiramdam. Hindi ba kita nasurpresa? Talaga bang hindi ka marunong ng martial arts? Paumanhin, kailangan ko na talagang umalis. Talaga bang aalis ka? Kailangan ko pang maghatid ng delivery. Ikaw. Umiyak ka na. Inay, huwag mong pahintulutan ang tatay na umalis. Siya ang aking ama. Sigurado akong marunong siyang martial arts. Huwag mo na siyang tawaging ama, hindi siya iyon. Diyos ko, ang galing talaga. May ideya na ako. Tatay, iligtas mo ako. Inay, pumunta ka dito agad. Munting bata. Kung magiging makuliti ka na naman sa susunod, hindi na kita ililigtas, ha? Alam ko na. Punong-puno ng tunay na enerhiya. Bakit napakahina naman ng hininga? Ito pala ang likas na banal na katawan. Sayang lang, napigilan ang iyong talento. Kung patuloy kang mag-ensayo, baka mapahamak ang buhay mo. Inay. Kanina muntik na akong mauntog ng florera sa ulo at ganito ginawa ng tatay. Inangat lang niya ang kamay at pinahinto ang florera. Bauer, huwag kang magsasalita ng wala. Ang pagkontrol ng gamit sa malayo ay kakayahan lamang ng Grandmaster. Kung may ganyan siyang kakayahan, mauntog pa ba siya? Ang bigat naman ito. Totoo po yun, Inay. Ginamitan po ako ng martial arts ng tatay para iligtas ako. Magandang babae, wala namang problema, aalis na lang ako. Inay, huwag mong pahintulutan ang tatay na umalis. Gusto ko itong tatay na ito. Mukhang talagang nagustuhan ka niya, Yibufan. Yibufan. Huwag ka nang umalis, manatili ka na lang dito. Tatay, sumama ka sa akin, may ibibigay akong regalo sa iyo. Ano na naman ang sorpresa na ito? Bakit napakatago-tago? Inay, dito ka lang at magbilang ka na. CJ. 2. 3. 4. Bauer, tapos ka na ba? Bauer, ano ba talaga ang gusto mong gawin?
Bakit ang kulit ng batang ito? Ay, Yibu Fan. Sisi, pakinggan mo ang aking paliwanag. Paumanhin. Ikaw. Gago, saan ka tumitingin? Pamilyar ang kanyang jade pendant. Ito ang Jade Pendant. Nakita mo na ba ito? Anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Tigil. Mukhang mahina ang talento mo sa martial arts. Huwag mawalan ng pag-asa. Kahit hindi ka magtagumpay. Mabuti pa rin ang mag-ehesisyo. Halika, ipapakita ko sa'yo. Musisi, lumabas ka. Wawasakin ko ang buong pamilya mo. Mudikon, isuko mo ang iyong anak na babae. Anak, ano ang nangyari? Kahapon sa arena. Hindi ko sinaktan ng husto si Wang Hu. Bukod pa rito, kailangan mong ibigay ang Wumukishu bilang bayad pinsala. Kung hindi, wawasakin ko ang pamilya mo. Sa arena, walang sinasanto ang mga suntok. Mahina ang kasanayan ni Wang Hu, hindi siya ang dapat sisihin. Kahit na ang pamilya Wang ang pinakamalaki sa King Shao. Ang pamilya mo ay hindi mahina. Kung gusto mong magreklamo, subukan natin sa labanan. Seg. Tatay, dahil sa akin ito, hayaan mo akong harapin siya. Ako ang tatay mo. Ako ang bahala. Tatay, Sumusuko ka ba? Hindi. tatay, Sage. Punong mu. natalo ka. Umalis ka sa pamilya mo. Maliit pala ang tingin ko sa inyo. Lason na Pildoras. Wang Fakui, napakawalang hiya mo. Gumamit ka ng droga sa labanan. Ikahiya mo ang sarili mo bilang martial artist. Kung kaya mo, gumamit ka rin. Wala akong pakialam. Sisi, Nanay, Kinglong, bago mahanap ang pumatay sa pamilya natin, kailangan mong itago ang iyong pagkakakilanlan para maghiganti tayo. Ibigay mo ang Wumukishu. Impossible. Papatayin kita. huwag mong saktan ang nanay ko. Bauer. Handa.
Wang family. Wala ka ba tayong meteor hammer, Bauer, ng ina? Huwag. Mahal, lulunurin kita. Huwag. Bitawan ang anak ko. Naalala ko na. Ito ang kulon jade na ibinigay ko kay Sisi. Gagawin ko ang lahat. Sisi, Bauer, pasensya na sa inyo. Walang hiya, nangahas kang saktan ang asawa at anak ko. Papatayin kita ngayon din. Masela ng baston, hindi kinaya ang lakas ko. Hoy Bauer, bumangon ka. Di ba sabi mo hindi ka marunong ng martial arts? Sisi, naalala ko na, alam ko. Habang may oras pa, dalhin mo si Bauer palayo. Ano? Malakas ang Wong family, hindi kakayanin ng Wu family. Pagkatapos, kailangang maghiwa-hiwalay. Mas ligtas si Bauer sa tabi mo. Mga taga mo family, sumunod, labas tayo agad. Sa loob ng 3 hininga, darating ang 4 na dakilang guro. Walang makakatakas, 4 na dakilang guro. Ano na ang gagawin natin? Kilala niya ang ganoong malaking tao. Bufan, habang may oras pa. Dalhin mo si Bauer palayo. Bauer, alis ka na. 4 na guro lang ba? Bufan, kahit malakas ka. Hindi mo kayang labanan ang 4 na dakilang guro, gawin mo ang sinasabi ko. Walang saysay ang paglaban nyo, mamamatay kayong lahat. Hintayin natin sila at sabay-sabay silang wakasan. Tapos na. Hindi lang gumaling ang sugat ko, tumaas pa ang antas ko. Bauer. Paano mo nagawa, nanay, umupo ka? Tutulungan din kitang gumaling. Espesyal ang kalagayan ni nanay, walang saysay ang paggamit ng lakas para gumaling. Kakagamit lang ng sekretong paraan para mapalakas, magulo na ang mga ugat ngayon. Si Bauer ay isang pambihirang likas na banal na katawan. Mabilis niyang natututunan ng anumang martial arts, agad niyang naunawaan. Ang bagong guro na tumaas ang antas sa labanan, kumpara sa mga matagal ng guro. Walang kwenta, 4 na dakilang guro. Sila ang pinakamalakas na puwersa sa Kyoto. Walang nakakita sa kanilang gumalaw, dahil patay na ang mga nakakita. Nandito na sila. Tapos na kayo. 4 na dakilang guro, pakiwasakin ang pamilya mo. Gawin na. Walang dapat mabuhay. Bakit ang prestihiyosong pamilya yan ng Kyoto ay magiging aso ng pamilya Wang sa Kinzu? Ng pamilya Wang. Alam mo ba kung sino ka sa pamilya ye? Ginamit niyo ang Dragon Concealing Art, ang Wandering Dragon Step. Sino ka talaga? Lene, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Bakit kayo magiging aso ng pamilya Wang? Mali ka, bata. Ang pamilya Wang ay aso lamang ng pamilya ye. Ipinadala lang kami ng binata upang suportahan sila. Kaya ikaw pala ang may pakana sa lahat. Nakita na nakababatang kapatid ang kanyang kuya. Anak, tumakbo ka na. CJ, isama na natin ang lahat ng utang. Bufan, umatras ka. Hindi mo kayang labanan sila. Napakagaling sa taktika ng 4 na dakilang guro. Parang ipis na sumasalpok sa gulong. Walang kakayahan. Tingnan natin kung paano mamamatay ang delivery boy na ito. Gawin na. Walang dapat mabuhay. Tatay, tutulungan kita. Bufan, habang kaya pa natin. Dali, ilabas mo si Bauer.
Nahadlangan ninyo ang sabay-sabay na atake ng 4 na dakilang guro? Ganun lang pala ang 4 na dakilang guro. Sisi, okay ka lang ba? Kanina, parang may lumitaw na lakas sa loob ko. Siguro dahil sa pagkasira at pagbangon mo, may bagong lakas ka. Siguro nga. Mga guro, ano ba talaga ang nangyari? Bakit hindi ninyo kayang talunin ang 2 basura? Tumahimik ka. Anong alam mo? Hindi siya kumilos. Mali ba ang pakiramdam ko? Nagkamali ako. Hindi siya master. Tapusin na natin ang palabas na ito. Hindi ko akalain na ganito na lang ang mga guro ng pamilya yung ngayon. Nanay, tatay, Bitawan ang anak ko. Bitawan si Bauer o mawawalan siya ng buhay. Tama ang kutob ko. Ikaw nga ay isang master, at ang batang babae. Siya ang mahina ninyong lahat. Yenny, tama ka, pero wala itong saysay. Bitbitawan. Bauer. Matindi. Tawagin ang guro. Kung walang Martial Saint, walang talo sa Martial Venerable. Mamamatay kayo. Ang aking guro ay si Bai Gucheng. Ang palayaw niya ay Celestial Immortal. Mamamatay kayo. Si Bai Gucheng ang Panginoon ng sandaang pamilya sa globe. Nakarating na sa antas ng Martial Venerable. Sabi-sabi hindi mapigil ang emosyon nito. Kapag nagalit, pwedeng magpapatay ng libo, isa itong malaking panganib. Ano ang gagawin natin? Wala na. Tapos na ang lahat. Ngayon ay tiyak na mapapahamak ang pamilya mo. Sino ang mga nasaktan ang minamahal kong estudyante, naghahanap ng kamatayan? Guro. Martial Venerable. Martial Venerable, guro, ipaglaban mo kami, guro. Mga walang kwenta, 4 na walang kwenta. Natalo kayo ng ganito, ikinahihiya ko. Huwag magalit, guro, sino ka? Sabihin mo ang pangalan mo. Ako si Xiao Bai. Bumabati ako sa Ginoong Ye, guro, ano ang ginagawa mo? Ikaw ay dakilang Martial Venerable, isa lang siyang delivery rider. Bakit mo siya binabati? Gago, iniligtas ako ni Ginoong Ye. Lahat ng meron ako ay galing sa kanya. Mangahas ka bang galawin si Ginoong Ye? Hindi lang yon, tinarget din nila ang anak kong babae. Guro, huwag mo akong patayin ngayon sa harap ni Ginoong Ye. Lilinisin ko ang aming hanay. Mangahas na hindi igalang ang Ginoo. Guro, Martial Venerable, kahabagan. Sige, sirain ang martial arts nila at hayaan silang umalis. Opo, Ginoong Ye. Martial Venerable, kahabagan. Ginoong Ye. Pakiusap, patawarin mo kami, Ginoong Ye. Sisi. Pilit na binuksan ng 8 gates, baliktad ang daloy ng meridian. Anumang oras ay pwedeng mamatay. Ang pilit na pagbubukas ng 8 gates ay may hindi na mababawing pinsala. Kung mas maaga akong nagising ang alaala, hindi ko siya hahayaang magpakasakit ng ganito. Nailabas na ang namuong dugo, halos ayos na ang kanyang mga sugat. Ngunit kung gusto niyang maibalik ang kanyang lakas, kailangan ng 5 o 6 na taon. King Long. Ikaw si King Long. Ako. Ako nga. Bakit ikaw? Bakit parang nakita ko si King Long? Salamat sa tulong mo ngayon. Dapat lang dahil ako ang ama ni Bauer. Napakagustong-gusto si Bauer. Natutuwa ako sa pagtrato mo sa kanya.
Si Bauer ay tunay kong anak na babae. Salamat sa pagiging mabuti mo kay Bauer. Totoo ba talaga? Ang King Long ko, Papa, anong ginagawa ninyo? Bauer, bakit hindi ka kumatok? Nag-aalala si Lolo sa sitwasyon mo. Pinapunta ako rito para magtanong. Ah, yung Bauer, yung katawan ni Mama. Ayos na, pero bumagsak ang kanyang cultivation, kailangan pa ng ilang taon para makabawi. Ano? Wala na. Ingat. Pagkatapos ng laban ito, malaki ang naging pinsala sa kapangyarihan ng Wu at ngayon ay na-offend pa natin. Ang pamilyang Ye, nagaang beses na mas malakas kaysa sa pamilyang Wang. Matatanda na ang mga magulang ko at ang lakas ko ay halos wala na. Naubos na ang utang na loob ni White Marshal Venerable sa'yo, ang pamilyang Mu. Ay nasa bingit na ng pagkawasak. Sisi, huwag kang matakot, nandito ako. Bufan, ang pamilyang Mu ay nasa gitna ng kaguluhan ngayon kung gusto mong umalis. Hindi kita sisisihin dahil wala ka naman talagang kinalaman dito. Paano naman pwedeng wala akong kinalaman? Asawa kita at si Bauer ang anak ko. Ito ay tungkol sa ating pamilya. Sapat na ang pagmamalasakit mo. Sisi. Ako si King Long. Pasensya na, sandali lang akong nalito, nagkamali ako ng pagkakilala. Ano? Ano? Hindi nagagaling ang sugat ni Mama. Sisi, umupo ka. Bauer. Gagaling ang sugat ni Mama, pero baka matagalan bago siya makabawi. Hindi ba't dahil sa sapilitang pagbubukas ng egg gates, nasira ang kanyang pundasyon? Kaya ni Bao yan gamutin, madali lang yan. Kaya mo gamutin. Tumaas pa ang antas ko ng 3 beses, naging Grandmaster na ako. Ang galing mo, Bauer. Hindi ka niloloko ni Bauer, di ba? Walang pagbabago kung walang pagkasira. Malaking pagbabago sa malaking pagkasira. Ganito ang nakasulat sa librong yon. Anong libro? Ito yon. Wumu Keishu. Kumakalat ang balita sa labas na ang Umukishu ay napakadakila, ang magsanay nito ay magiging pinakamalakas sa mundo. Pero sa totoo lang, maraming mali rito. Ito ay isang sinaunang libro, mahirap intindihin ang mga salita rito. Maliban sa mga henyo sa martial arts na may pambihirang talento, imposibleng masanay ito. Sa pamilyang Mu, ako ang may pinakamataas na talento sa loob ng maraming taon. Kaunti lang ang natutunan ko. Bauer, kailan mo ito natutunan? Araw-araw kong pinapanood ito, comics lang naman pala to eh. Comics. Bagamat hindi ko maintindihan ang mga nakasulat dito. Sa ulo ko na lahat tumatagal na. Mula ng araw na yon, lubos ko nang naunawaan ang lahat ng nilalaman nito. Pero ano nga ba talaga ang ginawa sa akin ni Papa noon? Pagkatapos, Sisi, Bufan, bumaba na kayo. Tay, Ito ang imbitasyon na ipinadala lang ng San Qianjiao. imbitasyon. Sabi nila, magdaraos ng tenglong bangkwet sa Kyoto, at inaanyayahan ang leader na bumalik. Mahal, may sorpresa akong napakalaki para sa'yo. Ang San Qianjiao ang pinuno ng Wukui Dao, namumuno sa buong mundo. Ang leader nito ay walang katulad sa buong mundo, at lubhang mahiwaga. Bagamat ang pamilya mo ay kilalang-kilala sa King Shao. Sa Kyoto, wala kaming halaga. Sa prinsipyo, wala kaming karapatang maanyayahan. Ang punong abala ay ang pamilya Ye. Tama, ito ay isang Hongmen feast, hindi tayo dapat tumunta. Pero hindi rin natin kayang isuway ang San Qianjiao. Kung kapalaran, hindi kamalasan. Kung kamalasan, hindi maiiwasan. Para sa pamilya mo, kailangan nating pumunta. Tama yan. Paano magiging kumpleto ang aking pagbabalik na handaan? Kung wala ang aking asawa at anak.
Talagang walang kapantay ang pinakamataas na piging ng martial arts world ng Dragon Country. Puro mga bihirang masters ang pumapasok at lumalabas dito. Pero, miss, sigurado ka bang okay lang na mag-isa kang pumunta? Bagamat sina tatay at nanay ay nasa Grandmaster realm na. Dito, hindi pa rin sila may tuturing na masters. Pero kung kayang talunin ni Ginoo ang Grandmaster Yi, hindi rin naman siguro siya mahina. Sadyang sinuwerte lang yun at naging kampante si Grandmaster Yi. Ni hindi nga niya matalo si Wang Fakui. Huwag na nating asahan siya. Pero talagang gusto na gusto ng batang si Miss ang Ginoo. Laging nakikipaglaro sa kanya. Nga, matagal nang hinahanap ni Bao ang kanyang tatay. Bufan, iniwan ko sina tatay at nanay sa bahay. Para protektahan ka at si Bauer. Sakaling may mangyari sa akin, sana ay iyong. Palakihin si Bauer, huwag mong sayangin ang aking pagsisikap. Miss, tingnan mo, yun ba si Ginoo? Bufan, Bauer, bakit kayo nandito? Sabi ko sa inyo, maghintay kayo sa bahay. Sabi ni tatay, kailangan talaga niyang pumunta. Bufan, dalhin mo si Bauer pabalik. Baka biglang magbago ang pakiramdam ng pamilya sa handaan. Ako ay isa ng Grandmaster ngayon. May kakayahan akong protektahan ang sarili, pero baka hindi ko kayang alagaan kayong dalawa. Huwag kang mag-alala, mahal, hindi tayo pahihirapan ng pamilya Ye. Bakit ka ganyan kakumpiyansa? Nanay, sabi ni tatay, siya raw ang leader ng San Qianjiao. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, kung marinig ito ng mga tao ng San Piansek. Lahat tayo'y mamamatay. Nanay, totoo ang sinabi ni tatay noong dumating kami. Yung nagbabantay sa labas ay lumuhod pa sa kanya. Ano nagawa mo sa Bauer? Wala nang katotohanan ang mga sinasabi. Tignan mo naman. Bakit hindi ka man lang nagpalit ng damit dito? Ano na problema sa suot ko? Sa tingin ko, sa ganitong okasyon, ang pagsuot nito ay may malalim na kahulugan. Bianan, pakiusap, umalis ka na. Ang pagpunta dito ni Miss Yi ay para makipagkaibigan sa mga malalakas upang palakasin ang Mu family. Sa ginawa mo, nagulo ang lahat. Sige, Bauer, magpalit tayo ng damit. Tara na. Medyo sobra ba ang dating ko kanina? Nababahala lang si Miss, nasa peligro ang Mu family ngayon. Kahit na ang Yi family, pati ang Wang family ng King Shao, ay sapat para pahirapan tayo. Sana sa handaan na ito, may makuha tayong benepisyo. Para hindi basta kumilos ang Wang family. Dumating na ang head ng Wang family ng King Shao. Ang tapang mo, taga Mu family. Naglakas loob ka pang dumalo sa Tenglong Banquet. Kung ikaw nga ay nandito, bakit ako hindi? Mukhang binigyan ka ng lakas ng loob ni White Martial Lord. Hindi naman siya madaling utusan, makakatulong siya minsan. Pero siguradong hindi na ulit. Head Wang, ito ay Tenglong Banquet. Pag-isipan mong mabuti ang gagawin mo. Pinatay mo ang anak ko, kahit si Hades ay hindi ka mapoprotektahan. Naisip mo ba, kahit hindi dumating si White Martial Lord, si Wang Fakui ay hindi rin magtatagal? Sino ka ba? Asawa niya ako, sino pa ba? Musisi, talaga namang malandi ka. Ang laki ng pagbabago. Noong mga nakaraang taon, nakipagrelasyon sa isang lalaki, nagkaanak ng isang bastardo. Hanggang ngayon ay hindi alam kung sino ang ama. Ngayon naman, hindi ka na masyadong mapili. Nag-asawa ka pa ng isang delivery rider. Sinaktan mo ako? Ano ng problema kung sinaktan kita? Hinamak mo ang asawa ko, napagaan pa nga ang sampal ko. At sasabihin ko sa iyo, ang pagkamatay ni Wang Fakui ay nararapat lang sa kanya. Kung gusto mong sumama sa kanya, pwede kitang tulungan. Igilan ang mga salita, saktan siya. Opo. Sinong maglakas loob na saktan ang tatay ko? Ano ba ang pinanggalingan ng batang to? Mga halos master na ang mga guwardiya. Wala man lang nakasagupa sa kanyang isang laban. Masamang lolo, minura mo si mama, sinaktan si papa, masama kang tao. Guwardiya! Guwardiya! May nananakit na bata. Sino ang nagkakagulo sa Tanglong Banquet? Assistant Huna. Ako ang espesyal na assistant ng pamilya Ye, tagapamahala ng kaayusan dito. Gusto nyo bang mamatay sa pagulo rito? Si Yao Feng, alagaan mo si Bauer. Huwag kang magsalita ng basta-basta, ako na ang bahala. Pero, Assistant Hu, sila po yon.
Pinatay nila ang anak kong si Wang Fakui, at pati ang 4 na master ng pamilya Yi sa Beijing. Ay pinatay nila. Assistant Hugh, pakinggan niyo po muna ako. Ang pamilya Wang Ang. Ang liit-liit ng pamilya mo, nangahas pang manggulo. Dakpin nyo yan. Sino ang mga has? Isang Grandmaster. Alam kong may masama ang loob ngayon, pero di ko inakala ang pamilya niya. Ay ganito ka walang pasensya. Di pa nagsisimula ang tanglong, di pa dumarating ang pun, ganito ang ginagawa mo. Di mo ba iginagalang ang pun? AME, matalas ang dila. Ikaw ang nanggulo. Ikaw pa ang nagbintang. Di naman ganoon kahalaga ang pagiging Grandmaster. Si Assistant Hu ay Grandmaster na nasa Rurok. Ikaw, sa simula pa lang ng Grandmaster. Kapag kumilos si Assistant Hu, siguradong mamamatay ka. Magsisisi ka na lang at magpakamatay ka na. Kung hindi, magdusa ka. Mas mabuti pang lumuhod ka at magpakamatay ka na. Kung hindi, magdusa ka. Nangyari na rin ang pinakakinakatakutan ko. Gilad, habang may oras pa, ialis mo na si Bauer. Nakikiusap ako, palakihin mo si Bauer. Pero ang nanay ni Bauer, ito. Mama, mga ganitong maliit na ista. Ako na ang bahala, Mama. Bauer, kahit na malakas ka. Iba si Assistant Hugh sa 4 na mumurahing kalaban. Siya ay Grandmaster na nasa Ruro. Mumurahing kalaban? Ano ba yan? Nagbibiro ka? Totoo yun, Mama. 3 galaw lang o 2. Isang galaw lang, baka masira lang ang kumpiyansa niya. Bauer, bakit mo gagamitan ng kutsilyo ng manok ang pagpatay sa manok? Ako muna, tapos ikaw na. Pero nag-alala ako, Mama, baka masaktan ka. Huwag kang mag-alala, nandito ang tatay mo. Paano masasaktan ang nanay mo? Tama na. Ayong pamilya, hindi maintindihan. Ngayon ko ipapakita sa iyo kung ano ang tunay na rurok ng dakilang master. Mamatay ka na. Si Assistant Hu ay isa sa 10 pinakamalakas ng pamilyang Yi. Siya ang pinakamapanganib na mamamatay tao ng panahon. Nakakatakot kahit sa mga bata. Bakit hindi pa kayo umaalis? Asikasuhin mo muna ang sarili mo. Assistant Hu. Naipit pala si Assistant Hu. Sino ba talaga ang delivery boy na iyon? Assistant Hu, okay ka lang ba? Bulag ka ba? Nagdurugo na ang ilong at tenga ko. Paano nangyari iyon? Ikaw ang gumawa nito. Ikaw hindi ka ba nasaktan? Ayos lang, kalahati lang ng lakas ko ang ginamit ko. Ano ka, hangin? Ang lalim pala ng itinatago mo. Naabot mo na ang rurok ng dakilang master. Ang rurok ng dakilang master. Kung hindi lang ako nag-aalala sa kalusugan ni Bauer, patay na sana si Assistant Hugh. Hindi ito karaniwang lugar, parang lugar ng mga demonyo. Kung magtutulungan tayo, tiyak na makakalabas tayo. Ano ba ang ginagawa mo? Sa ganitong pagkakataon, nakatingin sa atin ang lahat. Papatayin kita, Assistant Hu. Dumating na ang Eastern Cult Leader. Narito na ang Eastern Cult Leader. Naku, si Eastern Marshal Venerable. Makita man lang siya ng personal. Sulit na ang buhay ko. Si Eastern Marshal Venerable, ang namumuno sa silangan. Dumaan sa daan-daang laban, hindi kailanman natalo. Tinatawag na hindi natatalo sa silangan. Ngayong nakita ko siya, tunay nga siyang hindi pangkaraniwan. Pagpugay sa Marshal Venerable. Ako po si Wang Biao, ang kinatawan ng pamilyang Yi sa King Shao. Ah, ikaw ang mula sa pamilyang Yi? Nandito na si Eastern Marshal Venerable, hindi na tayo makakaalis. Ye Bufan, ikaw ang pumatay sa binibini. Mahal na Marshal Venerable, ang pagdating ninyo sa Dragon Sword Feast ay nagbigay ng karangalan. Ngunit may mga taong walang modo, nagmamalaki sa kanilang kasanayan sa martial arts. Hindi iginagalang ang mga tao rito, at sinaktan pa ang tagapamahala ng piging na ito, si Assistant Hu. Pakiusap, mahal na Marshal Venerable, ipaglaban ninyo kami. May ganitong bagay? Mahal na Marshal Venerable, siya iyon.
Ang manggas ko, kayang hawakan ng basurang tulad mo? Mahal na Marshal Venerable, nagkamali po ako. Sabi nila, kakaiba ang ugali ni Eastern Marshal Venerable. Madaling pumatay. Ngayong nakita ko, totoo nga. Hindi ba't magkaibigan ang Eastern Marshal Venerable at ang pamilya Yi? Sa pamilya Yi, pero siya ano siya? Isa lang siyang aso ng pamilya Yi. Tingnan mo, Miss. Inatek na Eastern Marshal Venerable si Wang Biao. Ibig sabihin hindi sila magkakampi. Ngayon, magparamdam ka kay Eastern Marshal Venerable. Baka makuha natin siya sa ating panig. Pwede kaya yon? Sisi. Pinapayuhan kitang huwag gawin yan. Ano ba alam mo, asawa ng At? Miss, naparito tayo sa Kanglong Feast para makipagkaibigan sa malalakas. Kung maakit mo si Eastern Marshal Venerable na sumama sa atin, kasama si White Marshal Venerable, hindi na tayo matatakot sa pamilya Yi. Pero medyo mainit ang ulo niya, natatakot ako. Huwag kang mag-alala, Miss. Ganda-ganda mo, kahit hindi kanya gusto. Hindi ka naman niya papatayin. Kamusta po, Senior Eastern? Ako si Musisi. Unang pagkikita mula sa pamilya mo. Mamatay ka. Naku, natalo si Eastern Marshal Venerable. Yung delivery rider. Sino ba talaga siya? Baka naman. Ikaw talaga ang leader ng 3,000 sect. Baka talagang siya ang leader. Kung ganon, yung pagtrato ko sa kanya kanina. Sino ka? Nakalapit ka ng walang ingay, nasaktan mo pa ako. Maliban sa leader ng SEC, wala akong maisip na iba. Impossible. Imposibleng siya ang leader. Bakit magde-deliver ang leader? Bakit sasali sa martial arts match para mag-asawa? AME. Anong babae ang hindi makukuha ng leader? Naku. At bakit ganito ang suot ng leader? Wala ba siyang hiya? Lalo na't ito ang kanyang welcome back party. Kung hindi dahil nakalaban ko na ang leader noon. Naloko na ako. Aminin kong magaling ka. Pero siguradong hindi ikaw ang leader. Dahil ang kapangyarihan ng leader, 10 bises na mas malakas sa'yo. Kung siya ang kumilos, patay na ako. Alam kong impostor ka. Huwad na leader, dapat kang mamatay. Ngayon, kahit ang Diyos ay hindi ka na maliligtas. Miss, makipaghiwalay ka na kay Hibufan. Kung hindi, mamatay tayong lahat kasama niya. Ano man ang mangyari ngayon, ako si Musisi. Ay mananatili sa aking asawa. Nanay, kasama ako. Miss, Hoy asawa, di ko mapigilang sabihin, medyo naantig talaga ako. Anong oras na, nagbibiro-biro ka pa rin? Mga kasama, ang leader ng 3,000 kapatiran. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng martial arts sa mundo. Kagalang-galang siya, ngunit itong taong ito'y walang pakundangang nagpangga. May masamang balak, karapat dapat siyang parusahan. Mga kasama, paano natin siya haharapin? patayin siya. Patayin siya. Tama, ang taong ito'y tuso at walang hiya, hindi dapat patawarin. Kahit ang kanyang asawa, anak at pamilya. Hindi natin dapat patawarin ang sinuman. Umaasa ako sa mga may malasakit na magtulungan upang wakasan ang taong ito. Kahit si Eastern Marshal Venerable ay napipigilan, kaya ba natin? Pakiusap, Eastern Marshal Venerable, puksain mo siya. Pakiusap, Eastern Marshal Venerable, kumilos ka na. Wakasan mo siya. Pakiusap, Eastern Marshal Venerable, kumilos ka na at wakasan siya. Ano ba? Kung kaya ko siyang talunin, matagal ko na siyang tinatay. Hindi na kailangan ng payo niyo. Dong Fangsing, dahil ganito kayo ka-enthusiastic. Magpahayag ka na. Hoy bata, huwag kang magyabang. Kanina, sinuwerte ka lang. Medyo nakaangat lang ako. Akala mo ba talaga kaya mo? Talunin ako. Sa pagsikat ng araw sa silangan, ako ang hindi matatalo. Sa pagsikat ng araw sa silangan, ako ang hindi matatalo. Si Eastern Marshal Venerable, puno ng dangal at katapatan. Sa pagsikat ng araw sa silangan, ako ang hindi matatalo. Si Eastern Marshal Venerable, puno ng dangal at katapatan. Halika ka. Bata, huwag mong subukang labanan ang lahat. Kung matalino ka, lumuhod ka at humingi ng tawad. Baka bigyan pa kita ng pagkakataong mabuhay. Dong Fangsing, huwag kang mag-isip ng ganyan. Bilisan mo at patayin mo na ako. Kung gusto mo talagang mamatay, hindi na ako magpapakumbaba. Halika. Dumating na si Bai Wuzon. Dumating na si Baybuzon. Mabuti naman. Miss, dumating na si Bai Wuzon. Nailigtas na tayo. Halika.
Halika! Halika! Xiao Bai ay bumabati kay Ginoong Yi. Tumayo ka. Salamat, Ginoong Yi. Si Bai Wuzon ay yumukod sa isang delivery rider at tinawag pa niyang sarili na Xiao Bai. Baka siya nga ang tunay na leader? Hindi. Huwag kayong padala sa maling impormasyon. Isang delivery rider lang siya. Nakasuwerte lang noon. At naisalba niya si Bai Wuzon nang hindi sinasadya. Hindi ako naniniwalang siya ang tunay. Kung siya nga, bakit Ginoong Yi ang tawag sa kanya at hindi leader? Bai Gucheng, anong nangyari sa'yo? Nagmamakaawa ka pa sa peking leader ng kulto. Dong Fangqing, ulitin mo nga? Wala akong pakialam sa relasyon ninyo, pero peki siya. Malaking kasalanan, dapat patayin natin siya. Tapos, ipagmalaki natin sa tunay na leader. Nababaliw ka, siya ang leader. Ano? Si Bai Wuzon ang nagsabi? Totoo ba ito o hindi? Bai Gucheng, huwag mo akong lokohin. Kung siya ang leader, bakit Ginoo ang tawag sa kanya? Tinuruan ako ng leader, pero tanga raw ako. Ayaw niya akong gawing estudyante. Kung hindi, guro ko na siya. Totoo ba yan? Bufan, ikaw ba talaga ang leader? Mahal, paano pa ako magpapatunay? Nanay, si tatay ang leader, naniniwala si Bauer. Naniniwala rin ako. Huwag, Dongfang Sr., huwag maniwala kay Bai Gucheng. Iba ang sinabi niya dati. Malapit siya kay Yi Bufan. Kaya nagtago siya ng impormasyon, huwag kang maloko. Ikaw ang tunay na leader ng pamilya. Sinabi ko, sinumang mang-api sa pamilya mo. Kalaban ko si Bai Gucheng. Mamatay ka. Bakit? Totoo ba ang sinasabi nila? Dong Fangqing, huwag kang magkamali. Dapat igalang ang leader. Bai Gucheng, huwag mo akong dayain. Sa 206 boto mo, 205 rebelde, wala akong tiwala sa'yo. Lumuhod ka at humingi ng tawad, kung hindi. Ngayon ang huling araw mo. Ang galing mong umarte, maniniwala ako sa'yo, tanga lang ako. Matigas ang ulo. Leader, tuturuan ko ang manok na ito ng leksyon. Hindi ka karapat-dapat. Grebi, ito ba ang lakas ng Wuzon? Babagsak ang gusali. Nakakatakot ang Wuzon. Tumakbo na tayo. Huwag lumapit, kapag natamaan ka, malapit sa kamatayan. Bufan, si Bai Wuzon ay nasa panganib, tutulungan ko siya. Huwag, makakasagabal ka lang. Ano nang gagawin? Hindi na niya kaya. Bauer, tulungan mo si Xiao Bai. Bufan, nababaliw ka, delikado para sa akin. Paano pa kay Bauer? Bakit hindi? Bauer, bilisan mo. Sige, pupunta na si Bauer. Hoy, Bauer. Huwag kang mag-alala, walang problema si Bauer. Bufan, hindi ko pakialam kung ikaw ba ang leader o hindi. Kung may mangyari kay Bauer ngayon, hindi kita palalampasin. Ayos na, huwag kang mag-alala. Matanda, tulungan kita. Batang hamog, umuwi ka na at uminom ng gatas. Huwag mong isipin na hindi kita kayang saktan. Amy, dapat saktan ang matandang walang respeto. Kailan naging ganito kalakas si Bauer? Si Bauer ay isang pambihirang likas na banal na katawan. Sa araw-araw na pagsasanay, kaya niyang maglakad ng libu-libong milya. At bukod doon, matagal na niyang napag-aralan. Ang wushu at ngayon, ay naabot na niya ang gitnang antas ng Martial Venerable. Kaya pala hindi ko makita ang lakas ni Bauer. Akala ko mahina siya. Salamat, Apo. Matalino ang matanda, maganda ang hinaharap mo. Ang anak na babae ay Martial Venerable. Ano naman ang antas ng kanyang ama? Hindi ba? Tinalo rin niya ang isang Martial Venerable? Sa buong mundo, mayroon bang mag-amang parehong Martial Venerable? Hindi pa ako nakarining. Baka mas mataas pa ang kanyang lakas kaysa sa Martial Venerable. Baka Martial Sign.
Huwag kayong magpanik, sabihin ko sa inyo, hindi siya. Ang tunay na ama ng batang babae, Musisi. Noong paligsahan para sa pag-asawa, ganito kalaki ang kanyang anak. Hindi alam ng batang ito kung kanino ipinanganak ni Musisi ang batang ito. Matandang bastos, ikaw ang bastos. Hindi pangkaaniwan ang mga nangyayari ngayon. Iyak na hindi ka ordinaryong tao. Ang bigat ng kamay mo, bata. Tingnan natin kung paano kita paparusahan. Ngayon mo lang nalaman. Ang leader ay may isang natatanging kasanayan. Kung magagawa mo ito, aminin kung ikaw ang leader. Ano na ang kasanayan? Pagsuntok sa baka sa kabila ng bundok. Ito ba ang sinasabi mo? Pagsuntok sa baka sa kabila ng bundok, tunay nga. Dong Fangqing, sumasaludo sa leader. Humihingi ng tawad sa leader sa aking pagiging hindi magalang. Dahil sa panlilinlang ng masasamang tao, nahirapan akong makilala ang tama at mali. At bukod pa riyan, ang dakilang leader ay parang dragon. Hindi nagpapakita ng tunay na mukha, kaya ako nalinlang. Naway patawarin ako ng leader. Tumayo kayong lahat, hindi ako ganoon kastrikto. Wang Biao. Paulit-ulit mong ininsulto ang leader. Ano ang parusa mo? Dumating na ang pangulo ng pamilyang Ye. Panginoon, dumating ka na. Yebukon, lumitaw ka na. Kung medyo nahuli ka pa, bangkay na na matandang alila ang makikita mo. Sino ang may lakas ng loob na manghamon sa pamilya Ye? Sila. Yibukon, tingnan mo ang ginawa mo. Nais mo pa palang makipagsabuatan sa amin para saktan ang pamilya ng leader. Baliw ka ba? Ang pamilya ng leader. Ito ang leader, ito ang anak na babae ng leader, ito naman. Hindi ko kilala, pero tiyak kasapirin ng pamilya ng leader. Kung gusto mong mamatay, mamatay ka na, huwag mo akong idamay. Kuya, ikaw pala. Yebukon. Sino kaya ang gumamit ng kanglonggong na iyon? Ikaw pala ang taksil, buhay ka pa pala. Sino ba talaga ang delivery rider na yon? Baka may koneksyon siya sa iyong master ng pamilya Yi? Baka hindi ninyo alam ang kanyang pangalan. Pero noong 6 na taon ang nakalipas, ang kanyang codename ay kilalang kilala, walang hindi nakakaalam. Ah, baka siya ay... Tama, siya nga si King Long. Kasuklam-suklam ka, kinglong ka pala. Ikaw ang tunay na ama ni Bauer. Buwisit, 6 na taon kitang hinanap. Sisi. Sa totoo lang, si King Long ay matagal nang patay. Ano? Ano ang sinasabi mo? Ang King Long na naglingkod sa pamilya ang nagdala ng karangalan, ay matagal nang patay. Isa siyang anak sa labas. Pero dahil sa kanyang pambihirang kakayahan, naagawan niya ng pansin ang kapatid niyang tunay na tagapagmana. Kaya ang buong sangay nila ay winasak. Kahit ang lolo niyang laging sumusuporta sa kanya, ay namatay sa meteor hammer ng pamilya Wang. SAA, iyan ang bersyon mo. Ang totoo, dahil sa sobrang yabang at pagmamalaki sa iyong mga nagawa, naging pasaway ka. Upang makuha ang mana at ari-arian na hindi dapat sa iyo, ilang bises mo pa akong pinagtangka ang patayin. Naghangad ka pa na masama sa asawa ng iyong kapatid. Kaya nagalit ang buong pamilya at nag-utos na patayin ka. Nagsisinungaling ka. Si King Long noong kabataan ay mabait at makatarungan. Kilala sa buong mundo. Noong naglakbay ako sa kabisera, nabihag ako ng kanyang karisma. 6 na taon ang nakalipas, nalason siya ng love poison at ako ang nagligtas sa kanya. Kaya nga ipinanganak si Bauer. Kahit na ako lang ang nagpalaki kay Bauer sa mga nakaraang taon, hindi ako nagsisisi sa desisyong ito. Dahil karapat-dapat si King Long. Tungkol sa usapin ng mana ng pamilya noon. Naging mainit na usapin sa kabisera at ilan sa inyo ay nakaranas din ng panahong iyon. Ngunit, karamihan ay naniniwalang karapat-dapat si King Long. Sa ganitong kalinaw na konklusyon, biglang lumabas ang balita tungkol sa pagiging suwail at mabagsik ni King Long, na walang pakundangan sa kinaugalian. Pagkatapos ay walang balitang sa King Long, ay pinatay ng magdamag at ikaw. Yibukon ay naging tagapagmana ng pamilya Ye. Ang katotohanan nito
ay alam na ng lahat. Nagduda rin ako noon. Tumahimik ka, gusto mo bang mamatay? Tapos na ang usaping iyon. Kahit anong paliwanag mo, wala nang saysay. Malapit na akong umakyat sa mataas na posisyon, at ang aking lakas ay umabot na sa antas ng Marshal Venerable. Samantalang ikaw ay isang hamak na delivery rider lang. Bakit mo pa rin ginagaya ang leader ng kulto para magpasika? Baka nananaginip ka pa ring bumalik sa pamilya ye. Hindi mo alam na mas mabilis kang mamamatay ng ganyan. Ano ba ang espesyal sa pamilya ye? At tungkol sa Peking leader na sinasabi mo, ang leader ng 3,000 sect ay narito. Sino ang hindi susunod? Nakita ko ang leader, tunay na leader. Si Dong Fangxing ay bumati sa leader. Leader ng 3,000 sect. Paano ka naging leader? King Long, naging leader ka talaga ng kulto. Sabi na nga ni Mama at Papa sa ang leader. Alam na ni Mama, ang daddy mo ay leader, o kay munting Marshal Venerable. Impossible. Paano ka naging leader? 6 na taon ang nakalipas, malubha ang iyong pinsala at nawala ang iyong lakas. Ngunit ang leader ng 3,000 sect ay naging walang katumbas sa buong mundo, 3 taon na ang nakalilipas. Walang hadlang na mga gawain ng pamilya. Natural na mabilis ang pag-unlad ng lakas. Nagsisinungaling ka. Tiyak na sinanay mo ang martial wooden art na nasa ibabaw. Kaya ito pala ang dahilan kung bakit mo ako sinaktan. Yibukon, para maging walang katumbas sa mundo. Nangahas kang saktan ang iyong sariling kapatid, isa kang hayo. Bagamat ako'y pabago-bago ng damdamin, alam ko pa rin ang halaga ng katapatan. Ang taong katulad mo, nahihiya akong makisama sa iyo. Ang martial wooden art ay nasa kanya. Nakikiuso ba kayo sa akin? Makikibahagi ang lahat na makakita. Kahit makuha ninyo yan, hindi ninyo yan mapag-aaralan. Bauer. Ito ang Wumi Oishu. Gusto ninyo? Eto na. Ayon sa alamat sa mundo ng martial arts, kapag natutunan ang Wumu Kishu, magiging walang kapantay sa buong mundo. Pero ito'y nakasulat sa sinaunang wika. Napakahirap unawain. Hindi ito matututunan ng sinuman maliban sa pinili ng tadhana. Sa pagkakaalam ko, isa lang ang nakapag-aral nito ng buo. Si Bauer lang. Ang aking walang kapantay sa mundo ay galing sa aming pamilyang Ye. Ang Kang Longgong. Impossible. Hindi naman malakas ang Kang Longgong. Paano ka naging walang kapantay? Maraming daan, iisa ang patutunguhan. Walang pinakamalakas na martial arts. Ang pinakamalakas na tao lang ang meron. Huwag kayong makinig sa kanyang kalokohan. Limitado ang kapangyarihan ng Kang Longgong. Hindi siya pwedeng ganoon kalakas. Makinig kayo sa akin. Patayin natin siya at muling itatag ang San Qianjiao. Pagkatapos, ang buong mundo ng martial arts ay nasa ating kontrol. Bufan, 4 silang Marshal Venerable. Umalis ka na, ako ang bahala dito. Gago, ako ay walang kapantay. Nanay, huwag mo nang guluhin si tatay. Ako, Sabay-sabay na kayo. Paano pwedeng mangyari yan? Ikaw ay isang martial sign. Hindi. Hindi ganoon kalakas ang martial sign. Baka ikaw ay isang martial god? Ngayon mo lang nalaman. Hindi. Hindi ako naniniwala. Paano ako matatalo sa iyo? Ginawa ko na ang lahat. Ibukon. Alam mo ba, dati kang paborito kong kapatid. Magaling kang umarte. Lagi kang maamo, maganda, matalino, at masunurin sa harap ko. Kaya naman noong mga panahong iyon, hindi kita kailanman pinaghinalaan. Bakit mo sinasabi yan? Gusto ko lang sabihin sa'yo, hindi ko kailanman inisip na lumampas sa lugar ko. Gusto ko lang maging sandata sa iyong kamay. Tumulong sa pag-alis ng mga hadlang at tulungan ang pamilyang Yen na umabot sa rurok. Hindi ako naniniwala. Mas magaling ka sa akin sa lahat. Lahat sa angkan ay nakatingin sa iyo. Ako ay anak sa labas. At ikaw ay ang tunay na tagapagmana. Hindi sapat yang dahilan. Mahal ko ang pamilyang Ye.
Mahal ko ang pamilyang nagpalaki at nag-alaga sa akin. Ayokong mawasak ang pamilyang ito dahil sa away at pag-aaksaya ng lakas sa loob. Sapat na ba ang dahilang ito? Kung hindi dahil sa iyo, buhay pa sana ang ating mga mahal sa buhay. Ang pamilya Ye ay mas makapangyarihan pa kaysa sa 3,000 sekta. Ikaw ang sumira ng lahat. Kuya. Mali ako. Fira. Tapos na iyon. Wow, Marshal Venerable, pakiusap. Turuan mo ako ng walang katulad na martial arts. Gusto kong maging estudyante mo, maglilingkod sa tabi mo, maglalaba at magluluto para sa'yo. Ako rin. Tanggapin mo ako bilang estudyante. Ipamassage ko ang likod at hita mo, ihahanda ang kama mo. Bauer Marshal Venerable, pakiusap. Tanggapin mo ako bilang estudyante. Ako pa rin ang pinakamalakas, di ba?